Isang maulan na gabi po sa ating lahat. Tuloy-tuloy pa rin po yung malakas na pag-ulan at mga paparating na bagyo. Kaya online prayer meeting muna po tayo ngayon. Advisory po sa bawat isa ay huwag kalimutan yung raincoat, sombrero, payong, at laging mag-pray lang. Pag-pray po natin ang bawat isa, lalo na yung mga nasalanta po ng bagyo, mga binaha, ito po yung mga pumapasok despite na malakas po yung pag-ulan. Ang devotion po natin ngayong gabi, sabi po dito sa John 1 verse 12, "But to all who have received Him, those who believe in His name, He has given the right to become children of God." Napakagandang pangako na kung saan tayong mga nagsisampalataya sa ating Panginoong Hesus ay nagkaroon ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya naman meron po tayong direct access at relationship sa ating Diyos Ama. Sa atin pong mga pamilya dito sa mundo, minsan po ang mga anak ay nakagawa po ng kasalanan, ay nagkakaroon po tayo ng hesitation na lumapit sa ating mga magulang. Kasi po nandun yung guiltiness, nahihiya tayo na nagkaroon tayo ng pagkakamali. Kaya minsan kahit po may mga gusto tayo, ay hindi na po natin nahihingi even though ayun, gusto nga po natin. Dahil po doon sa hindrance na yon. At gaya po ng ating relasyon sa ating Diyos, minsan nagkakaroon din po ng hindrance sa ating pagpe-pray. Dahil po yon sa ating mga kasalanan o kaya mga unconfessed sins na hindi po natin nahihingi ng tawad. Ang ating pong pag-uusapan ngayon, ang main verse ay mula po sa book sa New Testament na meron lamang isang chapter, which is yung Jude 1 verse 24 hanggang 25. Sabi po dito, "To Him who is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy, to the only God our Savior be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord before all ages, now and forevermore. Amen." Ito po yung huling sinabi ni Jude sa kanyang sulat at ang title po natin ay Bridging the Gap to Our Prayers. Sa ayaw man po natin at sa hindi ay minsan nagkakaroon po ng gap o ng hindrance sa ating mga panalangin dahil sa ating mga kasalanan. Short background lamang po sa libro ni Jude. Ito po ay merong isang chapter lamang, 25 na verses. Si Jude po ay apostol ng ating Panginoong Hesus nung siya po ay nagkatawang tao at kapatid ni James o ni Santiago. Ang pagkakasulat po nito ay around 65 to 80 AD at ang audience po ay para sa ating mga believers na Christians. Sabi niya nga po doon sa kanyang pagbati, "To them that are sanctified by God, the Father, and preserved in Jesus Christ." Ngayon, pag-usapan po natin yung dalawang bagay na kung saan para po ma-bridge natin yung gap sa ating mga panalangin. Una ay yung gap. Sabi po dito sa verse 24, "To Him who is able to keep you from stumbling." Pag-usapan po muna natin ay yung salitang stumbling. Sa ibang translation po, ang sabi po dito ay fall from sin. Kapag sinabi po nating stumble ay ito po yung mga kasalanan na nagagawa pa rin po natin despite na tayo ay naging Kristiyano na. Hindi po nito matatanggal yung ating pagkaligtasan dahil tayo po ay eternally secured na sa ating Panginoong Hesus. Ngunit ito pong mga kasalanan na to ay minsan nagdudulot po sa atin ng disiplina o ng palo. At kung hindi po, patuloy po tayong namumuhay sa mga bagay na ito. At bilang mga Kristiyano, nais po ng Panginoon na baguhin natin. Kung dati tayo ay namumuhay sa kasalanan, ay huwag na tayo magtuloy-tuloy sa ganon.
Sabi nga po sa sulat ni Pablo sa Romans, we need to be transformed by the renewing of our mind. And huwag tayong mag-conform sa pattern dito sa mundo. At sabi din niya po sa Corinthians ay tayo, if any man is in Christ, he is a new creature. Tayo ay bago ng nilalang. Kaya dapat ay umiwas tayo doon sa makasalanang pamumuhay. Ngunit may mga pagkakataon po na ang mga Kristiyano ay patuloy pa rin na namumuhay sa kasalanan. At ito po ay yung nagiging gap sa ating mga panalangin. Ang nangyayari po doon sa mga kasalanan na hindi natin nahingi ng tawad ay nanganganak. Nanganganak ng pagkahiya, ng guilt, at dahil po doon, nagkakaroon po ng barriers at gaps sa ating paglapit sa Panginoon. Sa atin po ngayon, yung mga barriers na to, yung shame, yung guilt, at yung gap, ito po yung nakakahadlang sa ating prayer life. Kaya kung patuloy po tayong namumuhay sa kasalanan bilang mga Kristiyano, ito po yung nagiging hindrance natin sa ating prayer life. Ngunit, ang magandang balita ay, sabi po doon sa unang part, to Him who is able to keep you from stumbling. Sabi po sa ibang translation, to keep, to guard, or to prevent you from stumbling. At ito po ay ang ating nag-iisang Panginoong Hesus. Ating Panginoong Hesus lamang po yung nagpe-prevent sa atin sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At kapag patuloy po tayong namumuhay sa kasalanan, nandun din po yung pagpipighati na naibibigay natin sa banal na Espiritu. Sabi po sa Ephesians 4 verse 30. Ang makakapag-close lamang po ng gap na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sabi po sa Hebrews 4:15 hanggang 16, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Kaya po pala kaya ng ating Panginoong Hesus na i-bridge yung gap natin ay sapagkat siya rin naman ay naranasan maging tao na katulad natin. Kaya niya pong mag-empathize doon sa mga paghihirap na nararamdaman natin. Ngunit, napakaganda din po dito na siya mismo hindi nagkasala. Kaya naman kayang-kaya niya maging high priest para sa atin. Kaya dahil doon, kaya po natin maka-approach sa trono ng biyaya na may confidence at makatanggap ng awa at biyaya sa ating mga pangailangan. Makikita po natin yan dito sa verse na 15 and 16 sa Hebrews. At dito na po tayo magsusunod sa ating pangalawang mahalagang katotohanan na merong bridge. At makikita po natin sa part 2 ng verse 24. Sabi po dito, and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. Una, ay masasabi po natin, paano yung without fault? Ang without fault daw po ay pagiging faultless, pagiging blameless, pagiging spotless. Ibig sabihin po nito ay yung walang kasalanan. Ngunit sabi nga po natin kanina, nandun pa rin po yung pagkakataon na minsan nakakagawa po tayo ng kasalanan dahil sa ating sinful nature. Kaya naman sabi po doon, sabi nga po sa 1 John 1:8, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we claim we have not sinned, we make Him out to be a liar and His word is not in us. Ibig sabihin po, patuloy pa rin tayo nagkakaroon ng kasalanan. Ngunit, ang dapat po natin gawin ay huwag po tayong patuloy na mamuhay sa kasalanan. Di man po natin mapigilan yung mga bagay na pagkakasala o pagkagawa ng mali dahil hindi tayo perfect. Dapat hindi po natin hayaan na
mamuhay tayo doon na patuloy na nagkakasala. Kaya kailangan po natin gawin yung pumagit ng verse. Kailangan nating i-confess yung ating mga kasalanan dahil sabi nga doon, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Ito po yung magiging daan upang yung gap na kasalanan natin ay magkaroon ng bridge at sa pamamagitan lamang ito ng ating Panginoong Hesus. Sabi po doon sa ibang part, and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. Ang keyword po dito na makikita natin ay yung salitang present. Ibig sabihin po nito, hindi po pala tayo yung ipapakita o yung ihaharap dahil nga po tayo ay with fault pa, kundi meron po palang magre-represent sa atin. May magpe-present para sa atin. O sa other translation, advocate, mediate, at walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, ang ating mediator, ang high priest ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya po sa 1 John 2, verse 1, My dear children, I write this to you so that you will not sin. Di po nais ng Diyos na tayo po ay magkasala. Ngunit, kung sino man po sa atin ay magkasala nga, meron po tayong advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. Napakagandang pangako para sa bawat isa. At sabi din po sa 1 Timothy 2, verse 5, For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. Para po yung meron tayong lawyer na sumasagot at nagre-represent po sa atin. At siya po yung nagiging bridge doon sa gap para makarating po yung ating mga panalangin sa ating Panginoong Diyos. Nung sa Old Testament po, kailangan pa po nila dumaan sa high priest sapagkat kapag nagkakasala sila, yung high priest po yung hihingi ng maghahandog para sa kanila. At kapag mayroon na natagpuan din po na may kasalanan yung high priest, pati po yung high priest mamamatay. Ganun po katindi. Pero ngayon, dahil po yung high priest natin ay ang ating Panginoong Hesus na hindi nagkasala at nasa bawat isa sa atin na tumanggap at nagkaroon ng relasyon sa Kanya, ay mayroon tayong direct access. Di na po natin kailangan humanap pa ng ibang padrino at malaya po tayong makalapit sa ating Diyos. At sa huling part doon sa pagiging bridge ng ating Panginoon, sabi po dito sa dulo ay yung with great joy. Sa iba pong translation, rejoicing, exceeding joy, gladness, o yung labis-labis na kagalakan. Bakit po kaya nasabi to ni Jude sa kanyang huling pagbati dito sa kanyang libro? Nagbe-base din po siya sa kanyang personal experience. Kung babasahin po natin sa John, chapter 16, kausap po ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad. Sabi po doon sa verse 22, So with you, now is your time of grief, but I will see you again, and you will rejoice, and no one will take away your joy. In that day you will no longer ask me anything. Very truly I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. Kaya po pala na sabi ito ni Jude ay dahil sa kanyang personal experience nung kasama niya ang Panginoon. Na alam niya sa pagdating ng pagkakataon, hindi na po natin kailangan humanap pa ng ibang bridge o ng ibang paraan para makalapit sa Diyos, kundi directly na po natin mahihingi yung ating mga kahilingan. At kailangan lamang po ay yung in Jesus name. Napakaganda po nito dahil meron po tayong direct access sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kaya sabi po dun sa kasunod na verse, Until now, you have not asked for anything in my name.
Ask and you will receive, and your joy will be complete. Sa oras na tayo po ay humingi, ginawa po nating bridge ang ating Panginoong Hesus sa mga gaps na meron tayong nararanasan, sa mga kasalanan na hindi natin na-confess. Once po na na-confess po natin yon at ang ating mga panalangin ay makakatanggap po tayo based mismo sa personal experience ni Jude. Kaya at higit pa po doon, nandun yung kagalakan na makukumpleto tayo. Sabi po dito sa verse. Kaya when Jesus bridges the gap, una, our guilt is replaced with great joy. Yun na po natin kailangan mag-guilt or mag-hesitate sapagkat meron tayong Diyos, mediator natin, mag-advocate sa atin. Yung distance na una ay parang nahirapan tayong humingi, mapapalitan po yun ng intimacy. Intimacy dahil nagiging mas malapit yung relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Dahil hindi na tayo namumuhay sa kasalanan, nagkakaroon po ng intimacy lalo na sa ating growth, sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. At panghuli, our unanswered prayers are replaced with confident access to God's throne. Kung noon nahiya po tayong lumapit dahil baka hindi tayo pagbigyan o dahil hindi tayo sagutin dahil sa ating mga kasalanan, napapalitan po ito ng confident access gaya po nung sa Hebrews 4:16 kanina, sa trono ng biyaya ng ating Diyos. Kaya nga po sabi doon sa verse 25, to the only God our Savior be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord before all ages, now and forevermore. Amen. Lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at pagdakila ay tanging sa Panginoong Hesus sapagkat siya yung nagbe-bridge ng gap. Kaya ang muli, yung advisory, pray lang. Magandang gabi po muli sa bawat isa.